ayun. No? Hindi talaga. Bago background ko, di ba? Oo nga, no. Bakit ganun yung background mo, Ina? Iba na. Kasi nagbabantay ako ng bata ngayon. Ang hirap pag nasa taas ako, baka hindi ko alam ang ginagawa niya dito sa baba. Kaya dito ko nag-set. Pero ang ganda ng ayos ng bahay niyo, Wala pang ang couch. Di ba? Hanggang ngayon, nakakainis. Shoutout na natin. Ay, wag. Abangan na lang ninyo yung vlog ko tungkol sa mahiwagang storya ng aming couch na nawawala. Okay? So welcome guys to episode 47 of Spot Pinoy. It's, kamusta kayo? Ulan ng ulan pambihira, parang spring, di ba? Oo, ngayon, umuulan nga ngayon. Baha na naman dito sa Montreal, panay ang baha dito. Hindi mo tuloy. Parehas din. Sa Toronto. Mahagilap ngayon yung mga insurance. Pag tinawagan mo, hindi ka masagot eh. Ang dami nagkiklaim sa sasakyan at bahay. Sige. Puntahan na natin. Ha? Yan. Dahil mahirap mag-claim sa insurance dahil sa mga binahang bahay. Ituruan mo na, Mark. Iyan. Ang ating guest ngayon, may alam. Talagang may alam sa pagkuha ng bahay. Tapos, marami rin nagtatanong kung paano ba kumuha ng bahay o mahal, para sa mga immigrant ngayon na gustong kumuha ng bahay. Pwede natin siyang tanungin. Yan. Iyan. Nakamute pala ako. Nakamute ka. Okay, ang ating kakausapin, isa po siyang real estate agent based in Saskatchewan. I think in Saskatoon, Yeah, okay, si Napoleon Ebonite. Am I pronouncing it right? Ebonite ba? Yeah? Yes po. Hello po. Good afternoon po. Yes, Napoleon Ebonite po sa Pilipinas. Pero dito tinatawag nilang Ebonite. Yung mga puti. Medyo social lang last name ko dito. Ebonite? Social lang. Ebonite. Parang kryptonite ng Superman pala ito. Yes, Ebonite. yes po. Paano? Background check muna tayo. No. Ilang taong ka na? Ano bang mo? Ebonite na lang po. Ebonite. Pwede rin po Ebonite. Ilan taon ka na? 35. Sorry. Dito sa Canada. Dito sa Canada. Magte-10 years na. Magte-10 years this February 15. Tagal na rin pala. Nice! Okay. How long ka ng real estate agent? Bata pa siya, 35, Kaka 1 year lang po nung May this year. So, bagong-bago pa. Thank you po. Congrats! Paano ba? Nag-aral po, nag-aral sa UBC, University of British Columbia. Online lang po siya lahat. Starting from pag-submit ng mga requirements, lahat lang online. Pati yung assignment, online lahat. Pero yung exam mismo is kailangan pumunta kami sa isang hotel dito para mag-take ng examination. Meron akong tanong dyan. Kailangan ba college graduate ka o college level o high school graduate? So yun po, yung requirements ng Saskatchewan, I believe po every province may iba-ibang requirements sila. Pero dito po sa Saskatchewan, kailangan high school graduate in Canada, pero pag graduate ng Pilipinas, kailangan pong ipa-assess yung credentials natin sa ICES. So, may dalawang option kasi actually maganda po yung tanong ni Sir Mark. Ang isa sa pinaka-kailangan kung gusto natin maging realtor is ma-comply muna natin yung language requirements nila. May dalawang option. Number one is mag-take nung CELPIP na exam or ipa-evaluate natin yung credentials natin back home through ICES. Ang gagawin lang is i-email lang natin yung registrar natin ng school para isend yung credentials natin doon sa ICES, and then kapag na-assess nila na comparable yung English language natin, hindi na natin kailangan mag-language exam. Pero ilan ang score pag nag-self-pip ka? Hindi ko na po na masyado, pero I think hindi ko na talaga naral yun kasi nag-focus na ako kaagad yun sa madaling paraan. Kasi ang Pilipinas naman is
I believe lahat naman ng sa Pilipinas is English naman talaga yung language natin na ginagamit. May subject lang tayong Filipino, pero yung pag nagdi-discuss naman yung mga teacher natin is English naman talaga yung ginagamit natin. Kaya lahat naman is naka-qualify as long na college graduate po, I believe, sa Pilipinas. Pagtapos mo gumraduate, Ebonite. Pagtapos ng graduation, anong next step para maging ano ka? So, pag natapos na yung sa exam na, then pupunta ka na sa brokerage ngayon. Kasi yung brokerage, ang magla-license actually sa'yo. Ang tutulong sa'yo para magkaroon ka ng lisensya. So, pupunta ka ng whatever, pero syempre dahil sa EXP ako, Realty, so pumunta ako sa EXP Realty, and then sila nagtulong sa akin para magkaroon ako ng license, nag-send pa sila ng mga link, paano magkapunta sa Saskatchewan Real Estate Commission. So yun, hanggang sila na yung nag-ano sa akin, yung brokerage. Wala nang exam yun? Wala na pong exam yun. Babayaran, ganun. May babayaran lang. Medyo hindi ko ine-expect. Magandang tanong po yun sa Rice. Akala ko noon yung course lang. Kasi parang yun lang ang maririnig mo. So right after maka-exam ka na, pag nag-register ka na sa commission, sa Saskatchewan Real Estate Commission, I believe right from the start, magbabayad ka agad ng about $2,000. So sabi ko, what? Hindi ko in-expect yun. Oo, kaya kailangan medyo, para ka i-license nila. So hindi ko in-expect yung expense na yun. So 2,000 plus. Mahal Oo, mahal din. Mahal. One-time payment lang daw po yun. One-time payment. I see. So, okay, may why lisensya ka na. Teka muna, bakit ka nag-real estate agent sa panahon kung kailan sinasabing may housing crisis sa Canada? Good question po, Ma'am Ina. Yes, and ano po ako, by profession, I'm a licensed practical nurse. And registered nurse din naman po ako sa Pinas. So medyo ang layo talaga nitong pagiging sa sales na to. So before po ako naging realtor is nag-i-invest na talaga ako sa real estate. Meron akong isang rental property. And yung accidentally ko lang, hindi naman accidentally, pero parang for my own benefit lang talaga yung pagiging realtor. Kasi gusto ko pa mag-invest sa real estate. Sabi ko, akala ko noon, kailangan kong maging realtor para mag-grow as a real estate investor. So kaya nag-aral ako. Pero I found out nung naging realtor na ako, hindi naman kailangan maging realtor. Kailangan nyo lang pong mag-connect sa mga taong nag-i-invest sa real estate. Kasi sila is open sila sa, especially sa mga puti. Very open sila sa pag-share ng information. So yun, kaya ako na-involved sa real estate, and then at the same time, na-enjoy ko na yung bahay, mag-showing ng bahay. So yun, kinarir ko na yung pagiging realtor. Kaya yun. Oh, wow. Okay. Pero nakarating Nilimutan na yung sa nurse. Oo. Sorry po? Pero nung nakarating ka sa Canada, ano as a nurse o ano? Hindi po. Yung sa atin naman, nung alam naman ng lahat, ang nursing sa Pilipinas is decision ng magulang. Lalo na kung high school ka pa lang, kaka-graduate mo pa lang, ano ba alam natin sa mundo? Sabi ko, I don't know. Tapos sabi ng mom ko, mag-nurse ka na lang. Yun. Pero pag dito sa Canada, nurse, as a nurse o? Hindi po. Ang pathway ko is, napakaswerte ko, may mabutihin akong kapatid. Naging store manager siya ng Subway. So, dahil ang bait niya, kinausap niya ngayon yung store yung owner ng Subway na mag-extend ako sa iyo for another 2 years kung bibigyan mo ng LMIA yung kapatid ko na nurse. So ang nag-PR po sa akin is yung Subway. Ang kapalit, nag-stay yung kuya ko doon sa Subway for 2 years. That was 2012 ako nag-apply dito. Ayun. Dumating yung papel ko 2015, pero hindi na po ako nag-work sa Subway kasi landed PR na po ako. Nice. Ayos Yes po. Until now, may gumagawa pa po niyan. Kung may mga kilala silang mabuting mga store owner, pwede yun na magsasacrifice yung dito. Kasi yung kuya ko po is napakabait, napakasipag, nagustuhan siya siguro nung store owner. So, kinip niya yung kuya ko kasi instead na mag-hire siya ng ibang tao na hindi niya kakilala,
mag-stay ka sa akin for another 2 years. Ang kapalit ng bigyan ako ng LMIA. Parang yun po. ikaw na lang yung hinire, no? Yes po. Oo. Galing, no? What did you end up doing then? Pagdating mo, landed Pagdating PR. ko dito talaga, ayaw ko na since then, kasi parang napilitan lang akong i-graduate yung nursing actually. Kasi talagang hindi ko siya gusto. Kaso, yung magulang ko noon, nakikita ko na nag-expand na ng money. Hindi naman biro yung nursing sa Pilipinas, even sa province lang, medyo magastos kumpara sa mga yung ibang course. And then, graduate ko na siya. Ginawa ko na yung best ko na napasa ko siya. So, I'm a registered nurse back home and nakapag-work din akong nurse. Pero hindi ko talaga siya 100%. Gusto ko siya, pero parang, alam mo yung may hinanap ka pa kasi bata pa ako nung 20, 21, 22, something. So pagdating ko po dito, talagang kinalib ka, parang ayaw ko na ng nursing. Sabi ko, ayaw ko na ng nursing. Gusto ko na lang gawin yung kagaya ng work ng kuya ko sa store or sa kung ano man. So pagdating ko dito, ang na-applyan ko pong pinakaunang trabaho is housekeeping. Housekeeping sa hotel. Mas malayo. Oo. Excited ako, pero nung actual na akong nagtatrabaho, oh my God, ang hirap pala ng trabaho ng housekeeping. As in talagang yung akala natin na magtutupi lang ng bed, na maglilinis lang ng room, na mag-check out, akala nyo madali, hindi po, lalaki ako, sanay ako sa trabaho sa Pinas, magsasaka ako, may background akong magsasaka. Pag uwi ko ng bahay, pagod na pagod ako. After a month, sabi ko sa kuya ko, balik ako ng nursing. So, kaya yun, after a month, 1 month lang ako nag-work, pero the best experience, kasi sabi ko, mahirap palang kumita ng pera. You know? Even naman, until now naman. So, ano sumunod mong trabaho pagtapos doon? Doon, nag-apply na ako ng sa hospital. So, dito pa naman, lagi kong naririnig dito nung bago pa lang ako, even sa brother ko, na try mo yung Saskatchewan Health Region. Pero medyo mahirap dyan makapasok kasi parang government. Buti na lang may kabatch din akong nasa Alberta. Nagtanong ako, sabi ko, saan ka nag-work? Sabi niya, nasa hospital. Sabi ko, paano ka naka-apply? Sabi niya, mag-apply ka lang na kasi hindi naman kailangan dito ng palakasan sa Canada. Ang gawin mo, pumunta ka sa hospital, mag-print out ka ng resume, and then i-give mo yung resume mo sa mga manager. The next day, ginawa ko yun, nag-print ako. Pumunta ako ng City Hospital, inisa-isa ko yan, floor by floor. Sabi ko, ano pala ako nun, 1 month pa lang, so hindi pa, yung English ko talagang hirap pa, talagang, hindi pa sanay. Yung English ko, hindi pa sanay. And yun, pumunta ako sa first floor, kinausap ko yung manager, wala daw, second floor, third floor, hanggang napunta ako sa 6th floor. And every time na kinakausap ko yung manager that time, pagka-intro pa lang, pag nakita ko yung manager, binibigay ko yung resume, and pinupromote ko na yung sarili ko. Ito talaga sinabi ko to noon sa manager ko na, I'm just new here in Canada, I'm a registered nurse back home, but whatever job you have na available na mag-fit sa akin, I will take it, even kako housekeeping or whatever. I'm a hard worker and I need money, I'm desperate kako maghanap ng trabaho. On that day, hinire ako without any interview, hire ka agad ako. Talaga? As Yes. As ano? Yes. As a care aid. As a care aid na. Hindi housekeeping. Care aid ka agad. Continuing care aid or ano bang tawag sa Toronto? I forgot. Healthcare worker, something? Basta PSW, parang gano'n. PSW, parang assistant siya ng nurse. On that day, na-hire ako. That was April 8, if I'm not mistaken, 2015. So, yun, kaya, yun ang lagi ko rin ina-advise sa mga taong pag nagtatanong sa akin. Sabi ko, kung gusto mo talaga ng trabaho dito, kailangan mong pumunta ka sa manager and desperately maghumingi ka ng trabaho. Kasi simple lang, ask and you shall receive daw, di ba sabi? Pag pakeme-keme tayo, walang lalapit na trabaho. Sa bagay, nakita nila siguro sa'yo na, okay, ito, kailangan ng pera, hindi ito basta magre-resign, di ba? Oo, tsaka ang sinabi ko pa, I think naalala ko pa, sinabi ko pa kako, kasi kako, ang daming bills dito, I need kako money. Kasi desperate talaga ako, kasi I was desperate that time. Kasi kailangan talaga natin ng work dito. Tsaka maganda na experience. Ilan taong ka rin nag-nurse?
Ah, nag-ano? so ang kwento ko is nag-care aid ako for 3 years. Okay. Actually, kinalimutan ko na yung maging nurse or maging Oo. LPN or RN. Naswerte din ako na na-meet ko yung wife ko, siya yung nag-push sa akin. Sabi niya, ba't hindi ka mag-LPN? Kasi kaya mo naman. Sabi ko, tamad na ako mag-asikaso ng paperwork. Sabi ko sa kanya, sige, mag-LPN ako, pero kung gagawin mo yung lahat ng paperwork, ikaw gagawin. So, ginawa lahat. Ako, mag-exam na lang ako. So, yun, nagawa niya lahat. Yung part ko naman is mag-exam. So, nag-review pa ako. And then yun naipasa ko naman sa awa ng Panginoon. Naipasa ko yung pagiging LPN. So, that was 2018. And until now, I'm still working as an LPN. LPN. Okay. So, side job mo lang yung pagiging broker? Pagiging realtor, Oo, yes. realtor. Opo. Okay. So, may sweldo ba ang realtor? Paano ba So, yan? yun, Commission na magandang yan, usapan yan. Oo. Akala ko noon, kasi nung una naming nakabilabay, akala ko kumikita ng sobrang laki yung realtor dito. Sabi ko parang, pero hindi ako nagdetalye kasi parang totally wala naman akong gusto. Hindi ko gusto. Akala ko kumikita silang malaki. And I found out, ang commission po ng iba-iba ang per province. Pero sa Saskatchewan, tiered siya, so 3 level. Ang commission namin is first 100,000, 3% nun. Kapag ikaw yung buyer. Halimbawa, may buyer. Tapos ako ang nakatulong sa kanya. Ako ang kinuha niyang realtor. 3% ng first 100,000, which is 3,000. 2% nung second 100,000, so which is 2,000. And yung remaining 1%. So, ganun pa pala. Oo, tiered siya na Putol-putol pala, hindi pala. Hindi kunyari, siya one time na 3%, hindi siya 3%. May level siya, oo. Kaya pag kinumpute mo, pabawas, hindi siya mataas. Oo nga, no? Oo. So, ganun po ang mag-work yung commission namin dito. Pero hindi tinatanong yata ni Rice if you have a separate, let's say, baka allowance or salary from the brokerage. Wala. Ang pagiging realtor is siya, self-employed ka. Commission. Commission based. Pag walang benta. Hindi ka kunyari pupunta ka ng opisina ng realtor ka, realty company. Okay. Hindi ka binabayaran doon ng per hour pag pumupunta ka. Wala, negative. Ito maganda pong topic yan kasi akala ng karamihan is ganun yung akala nila may bahay na akong binebenta. Hindi, akala nila bibigyan ako ng brokerage ko ng bahay na ibebenta. Hindi po. Ang pagiging realtor is self-employed. No work, no pay. Pag wala kang trabahong ginawa, huwag kang mag-expect na may client ka kasi walang magbibigay sa yung client. Okay. May mga nakikita tayong nakapost na realtor na may mga bahay na binibentang newly built. So sila, naka-tied up sila, maswerte sila na napili sila nung builder na sila ang maganda kung ganun. Kasi lahat ng binibuild nila, ikaw magbebenta. Ang ganda nun kasi hindi mo na kailangan maghanap ng client na magpapabenta ng bahay. I see, okay. Sa kaso mo, paano? Ano po? Sa kaso mo, paano? Sino nagbibigay sa iyo ng ibibentang bahay? Sa akin, through social media, ang ganda ng social media, as in, hindi mo na kailangan mag-door knock. Nag-try ako mag-door knock. Nakakapagod, matagal, and napakaunti ng chance na may magpapabenta ng bahay. Kasi wala talagang alam sila. Pero ang social media, free. Pwede ka mag-boost, optional, pero majority free. Gagawa ka lang ng content. And ang daming pwedeng makatingin. Isang click mo, pwedeng mag 300, 400 views na pwede ka nang magkaroon ng, alam mo, lead doon sa client. So sa akin naman, dahil naging nurse ako dito since nagtrabaho ko sa hospital since 2015, naging realtor ako 2022, ang dami kong workplace na pinuntahan. Halos hindi naman naikot, pero iba't ibang nursing home ang trinabahuhan ko dito. Kaya ang dami kong na-meet na tao na hindi ko alam na good pala yun kung nasa business ka, kung nasa sales ka. Kasi ang dami mong kakilala eh. So, yun, parang naging advantage ko siya. Kaya yun, dun ko na-meet yung mga clients ko. Bigla akong napaisip. Alam mo, akala ko dati, parang, ano bang tawag dito? Yung trabahong ganyan, medyo,
nakalimutan ko yung word eh. Pero yun nga, no, parang high-end, ko, parang ganon. Hindi parang mataas. Kasi nga, I mean, kung sinasabi mo na ako yung as broker, ako yung maghahanap ng bahay na ibebenta, di ba ikaw yung maghahanap ng tao na magbebenta ng bahay, parang ganon? Opo. Napakahirap nga, no? Opo, Mahirap kasi yun nga ang mga realtor noon dahil wala pang social media, imagine nagdodornak sila kada bahay. Hey, I'm a local Makabebenta ba yung realtor, bahay mo? magbebenta ba kayo ng bahay? So, nag-strain din sila. Sales po, I believe lahat ng sales is self-employed. Kaya pala may nakukuha akong sa mailbox ko, may nakukuha ko ng parang sulat kamay pa eh. Tapos kung gusto mong ibenta yung bahay mo o meron kang alam na magbebenta ng bahay, I will give you $1,000. May ganun-ganon. Meron mga kanya-kanyang strategy po. Kanya-kanyang strategy. I will give you $1,000 kung may ganon. Pero may headquarters kayo. Di ba may headquarter kayo? Parang yung office nyo. So, ang maganda sa brokerage namin, yung eXp Realty, is because wala kaming building. Lahat na kasi online eh. Ako nga ang sinasabi ko, ang brokerage namin is parang yan na yung future ng brokerage, ng mga brokerage. Kasi wala kaming mini-maintain na building. Ibig sabihin, wala kaming mataas na monthly expense. Ayun. So, kasi every brokerage meron po yan monthly fee. So, sa amin, napaka-less lang nung monthly fee namin. Yun. Nice. So, kasi ang sa real estate naman po is, majority ng client ko, minimit up po sa either sa bahay nila, sa coffee shop. Pag nag-showing naman, hindi naman sa office, sa bahay naman. So, parang sa pananaw nung founder ng eXp, parang there's no point na mag-maintain pa tayo ng building. Ito naman. Ebonite. Ito. Kasi, naranasan ko, sumama lang ako, no? Viewing. Opo. Ang daming agent nagpupunta ron. So, paano nangyari yung ganon? So, depende. Hindi pa ako aware kung ano talaga yung exact nangyari. Pero, especially pag hot yung market na tinatawag, ibig sabihin, napakaunti nung binebenta, madami yung buyer. Halimbawa, nilist yung bahay ngayon. The next day, mag-entertain na ng mga viewers. So yun, nagkakasabay, pero dapat hindi siya nagkakasabay kasi dapat in-schedule siya ng on time, or yung nakita niyo po is open house na tinatawag. So sa open house, from the word itself, open, so anyone can come. Oo, anyone can come. Pwede kang pumunta na may dala kang kliyente, ganon. Pwede po akong pumunta na may dalang kliyente, pwede kang napabili ka lang ng mantika, pumunta ka doon. Open house, anyone pwede pong pumasok ganun pala. So, that's how it works. Kunyari ako, ito example, may bahay ako, di ba? Anong gagawin ko? Ibibenta ko yung bahay ko, kukontakin lang kita, parang ganun. Opo, wait lang. Kunyari, tapos parehas din ba ng style pag bibili ako ng bahay? O mas iba yung process? So, iba po. Pag nagbebenta tayo, una, kailangan mong, yun na nga po, sorry. Sorry po dun. Pag magbebenta tayo ng bahay, ang first step is, of course, mag-decide yung ikaw or yung couple kung talagang ibebenta, and then you can reach out sa realtor kasi siya yung magbebenta ng bahay mo. So pag nakita niyo, napili niyo na po yung realtor na magbebenta ng bahay niyo, titingnan niya ngayon kung tatanungin ka kung magkano yung value ng property mo sa tingin mo, kung nilan mo gustong mabenta yung bahay mo. And meron kaming tinatawag na market analysis kung magkano yung, kasi ang value po ng bahay natin is depende siya doon sa mga nabentang bahay sa neighborhood mo. Hindi siya pwedeng ikumpara yung sa east, sa west, alam mo, same na bahay, hindi siya pwedeng ikumpara kasi iba yung market value ng property na yon. So ngayon, yun na, yung realtor mo na yung magsasuggest sa'yo na dito to mabebentang bahay mo. Let's say, ang mga bahay na same ng bahay mo, nabenta siya ng 400,000. Ikaw gusto mo ng 600,000. So pwede yun. At the end of the day, kayong seller ang masusunod. Pero ang tanong, kailan mabebenta yung bahay mo? Di ba? Kasi alam din ng buyer, pag tumingin siya,
overpriced to. So tatagal yung bahay mo ngayon. Oo. 'Di ba? Pwede mong ibenta kahit 1 million yan, pero ang tanong may bibili ba or maibebenta ba? Kaya nagsasuggest kami nung price na mabebenta yung bahay mo. Pero hindi kami pwedeng mag-decide na ito ang bahay mo na ibenta mo. No, seller pa rin ang nasusunod at the end of the day ng bahay, ng price ng bahay. I see. May Ano ba rin ba mag-a-assess, kunyari sa akin. Ano po? Oo. Kunyari sa akin, So, may mag-a-assess ng, renovated, lahat, ganyan. Checkin lahat nila yun kung kami na din ang nagko-consider kung ano yun nga po yung comparables po. Comparative market analysis na tinatawag namin. So, tinutingnan na namin kung ano yung property mo, i-compare namin siya sa nabiling ganitong property na 1,000 square footage, may 3 bedrooms, may 3 bathrooms, may attached garage. I-compare yan ngayon dun sa bahay mo rin. Tapos kung titingnan kung renovated na ba yung bahay mo, hindi pa, saka po kami dun mag-base dun sa bahay nyo. Yeah. Mukhang magbebenta yata ni Mark bahay niya eh. Parang bala kong ibenta kay Rice eh. Ayun pala. Hindi, sa akin yung pagbenta. Yung pagbili naman para doon sa dalawa, kay Rice tsaka kay Ina. Paano yung pagbili? So, yun po, ito, i-share ko din to. Pag bibili tayo ng bahay, wala po kayong babayaran ni pisong duling sa realtor. Kasi ang magbabayad ng ahente or yung realtor sa pag-buyer ka is yung seller. Kaya pag nagbebenta po tayo ng bahay, doon tayo babawasan ng realtor fee na tinatawag. So, sa paskat, mababawasan pala yung, kunyari, pinresyo ko, kunyari, 300, mababawasan yung 300. Yes, kasi ikaw ngayon ang magbabayad ng ahente ng buyer. Split kami doon sa commission, split po yun. Kung ako yung naglista ng bahay mo, yung ibang realtor ang nakakuha nung bahay mo, nakabili, so half kami doon sa commission. That's nice. At least may Hindi yun nakukuha ng buo. Pero ang nagbabayad doon, seller. Hindi po yun. Pwede mong sabihin kung ilang percent ang mababawas doon sa ano? Sinabi ko na lang din yung percentage ng buyer kapag seller ka naman, 642 dito sa Saskatchewan. 6% for the first 100,000, 4% for the next 100,000, and 2% remaining. Pag hinati mo yan, 321 ang labas niyan sa buyer. Oo. So, ang matitira niyan, half yan, split yan into half. Nakaka-confuse siya kasi kanina mayroong yung first 100, 3%. Hati lang yun, di ba? Pag magbebenta ka, since ikaw yung magbabayad sa ahente ng buyer, 6%, mataas, 6% yung first 100,000, so 6,000. 1,000. Kunyari na lang, 300,000. So, let's say 300,000 ang ibebenta mo. Kung 300,000, 6% nung first 100,000, which is 6,000, 4% of the second 100,000, 4,000, 2% yung remaining nung 100,000, so which is 2,000. So 6 plus 4 plus 2, 12,000 kung ang bahay na ibebenta mo 300,000. So kung nabenta mo siya ng 300,000, kakaltasan pa yun ng 12,000 sa realtor fee plus taxes. So yun yung magiging take home mo ngayon. Galing. Pala yun, Mark. Opo, ganun siya. Tapos yung sa buyer naman, dahil nga wala, kaya sa mga buyer, ito, maganda tong topic. Sa mga gustong bumili ng bahay, may option po, ang magandang sinasuggest ko is i-interview nyo yung realtor. Hindi ibig sabihin na nakausap nyo na yung realtor, doon na kayo. Kasi remember po, buying a house is one of the biggest purchase na gagawin nyo. Maganda na meron kayong good relationship doon sa realtor. Kasi hindi lang naman yan one time kayong mag-meet eh. Hindi naman kayo ngayon lang mag-meet. Baka nakasampung bahay na kayo, wala ka pang makita. Kasi syempre, hindi mo naman magugustuhan yung mga bahay. So may relationship kayo. So mag-interview kayo kung sino yung realtor na magugustuhan nyo para maganda yung house buying. So ngayon, kapag magbebenta ka ng magbibili ka ng bahay, ang pinakaunang step is pre-approval. Kasi may 3 taong kakailanganin ang buyer. Number 1, mortgage broker. Number 2, realtor. And number 3, lawyer.
So number one, first step is pre-approval sa mortgage broker yon. Ang gagawin ng mortgage broker is titingnan, kukunin niya lahat ng assets mo, income mo, and lahat ng liabilities mo. Based doon sila, yun yung magiging purchase price ng bahay. Yun yung magiging bahay. Ngayon, pag na-approve ka na doon, pupunta na kayo sa realtor para mag-viewing na ng bahay. Doon na ako papasok. Kami na yung magbubukas ng pinto. So pag nag-viewing na ng bahay, ako sa client ko, alam to ng mga client ko, pag tinatanong nila ako, Nap, maganda ba tong bahay na to? Ang lagi kong sinasabi, my opinion doesn't count. Yung opinion ng realtor doesn't count. Kasi kayo ang titira dyan eh. Di ba ang pangit naman na, bilhin mo na to kasi maganda to. Sa pananaw ng realtor yan, ikaw dyan ang matutulog, gigising umaga-gabi, tapos pinili ng realtor mo para sa'yo. Parang mali. So ang pagbili po kasi ng bahay, I believe is emotion siya and budget. Emotion kasi kailangan mong ma-in love sa bahay. Kasi hindi mo bibili yung isang bagay pag hindi mo gusto. Budget, bakit? Kasi kailangan mong i-consider, afford ba natin to? Emotion, gustong-gusto mo, pero budget-wise, hindi pa. Minsan naman, may mga bahay na sobrang mura, halos ibigay na nga sa'yo, 20,000, pero ayaw mo naman. So, walang emotion. So, kailangan makuha nyo yung timpla, tamang timpla ng emotion and budget. So, yun yung bahay na bibili nyo. It doesn't matter kung brand new yan, luma yan, 1905 yan, basta na-imagine nyo yung bahay na para sa inyo yun, na-imagine nyo na dun kayo titira, yun po yung bibili nyo. Parang ganun nangyari sa amin kasi ganun. Kasi sa dami namin tinignan, ito yung una namin tinignan dun, tapos yung budget nga, tapos yung mapipil mo no? Pagpasok mo, pag mapipil mo, bibili ka ng bahay, mapipil mo na ito yung bahay na para sa amin. Yes po. Kahit sinong tao, feeling ko lang. Yes po. So, yun, pag na-inlove ka na sa bahay, mag-o-offer na. Pag-offer, yun na yun, and then, pag okay na yung offer nyo, magpapa-approve na ng financing and home inspection, and then, pag okay na yung lahat, magpo-closing na kayo with the lawyer 1 week before possession day. So, magpipirma, akala ko nun, excited ako dun sa una naming bahay. Parang, hindi ko alam kasi kung ano yung magiging sa closing, na first time ko maka-encounter ng lawyer dito. So yun, pagpasok namin sa office, hi and hello, can I see your ID? Pag ID, ito yung mortgage nyo, blah, 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 sign, afternoon, tapos na, less than 10 minutes. Tapos So, ganun na po kadali. Dito sa Saskatchewan, hindi naman lahat, pero majority ng client ko, ganun din po yung na-experience nila. Bidding pa rin ba ngayon? Bidding pa rin? May bidding na nangyayari? Ngayon po, medyo may bidding. May mga client ako, nag-offer kami ng 10,000, 20,000 more, hindi pa rin namin nakukuha. Yes po. Sabihin, kulang Kulang pa. So, kailangan pa angatan. Ako naman, sa akin naman, ang lagi kong in-advise sa client ko is give your best. Kung ano yung kasi hindi dinidisclose sa amin kung ilan yung in-offer ng kabilang side. So, one time lang siya, So, may cap ba yung yung bidding ay yung pagdating sa Saskatchewan wala. I'm not sure sa ibang province pero talaga open lang siya. Open lang po. Kung gusto mo yung bahay, no? Kung gusto mo then pero kung mag-over budget ka na ng 50,000, di dun ka na sa bahay na may price range na 50 na kung let's say 300,000 binibili mo. Tapos mag-over budget ka ng 350. Di tingnan mo na yung bahay na 350,000. Yun, magandang point yan, Di ba? Kasi ba't ka mag-over budget sa value ng 300,000 lang? Di doon ka na sa 350,000 na value, na bahay. At least malaki yung diferensya. Ito na yung tanong ng marami. Lalo na concerning new immigrants. Dahil nga pagdating nila dito, alam mo naman ang balitang sasalubong sa kanila, may housing crisis dito, napakamahal na ng bahay sa Canada, hindi ka na makakabili ng bahay of pumunta ka doon. Ano ang masasay mo sa mga may ganong concern o tanong? Yes po. New immigrant ako, makakabili pa ba ako ng bahay sa Canada? So, ang ganda pong question yan, Ma'am Ina. So, ako po, I really do believe na ang pagkakaroon ng bahay dito sa Canada is a very great investment in the future. Bakit? Kasi ang bahay is
25 years natin siyang babayaran. And then after 25 years, sa'yo na yung property. Di ba? Hindi ka na magbabayad pa after 25 years. Kasi hindi naman tayo mabubuhay ng, alam mo, akong 35 ako, hindi naman ako mag-stop mabuhay after 25 years. Di ba? Mabubuhay ka pa ng 60, 70 years old. Pero hindi ka nagbabayad ng mortgage. So, una, kaya din sinabi ko po ito, kasi bakit ka bibili ng bahay muna? Di ba? Bakit ako bibili ng bahay? Ang dami pong tao dito sa Canada na akala nila na liability po ang bahay. Akala nila na mauubos lang yung pera mo kakabayad ng interest. Nakala nila, tied up ka na sa bahay for 25 years. Hindi po, mga ano po yun, mga opinion po yun na hindi po totoo. Una, number one, hindi ka tied up sa bahay for 25 years. Bakit? May mga nag-flip nga ng bahay, binibili ngayon, bukas magkakapera sila after 2 months, 3 months, nabebenta nila kaagad. So, hindi ka tied up sa bahay. Kung maganda na yung market value ng bahay mo, kung gusto mong ibenta, anytime you can sell it. Okay. Number 2, yung number 2 na parang maubos daw yung pera mo na, for example, yung 500,000 daw na bahay, na value, na pera na binayaran mo, is kapag sa 25 years, nakasama na yung interest, maintenance cost, taxes, baka daw na doble yung bayad mo, which is true. Baka naging yung 500,000, baka naging 900,000. Let's say 900,000. Ngayon, tama yun. Ngayon, isipin natin na nagrenta tayo ng bahay. I-lock in ko na lang from starting day 1 up to 25 years, 1,500 yung utang mo. All in na lahat, sabihin na natin all in. 1,500 times 12 is about 19,000. I-times mo yun for 25 years, umaabot ka rin ng 400,000 for 25 years. Pero wala kang nasabing tahanan. Pero wala kang peace of mind. Anytime pwede kang paalisin. Anytime pwede kang i-evict, pwede kang palipatin, winter, ano pa man yan. Wala kang privacy. Wala kang security na nasasabi mong sayo. Pero dun sa bahay, balik tayo dun sa pagbili ng bahay, yes, nagbayad ka ng worth 900,000 sa value mong 500,000. Pero after 25 years, sabihin na lang natin, pinakamababang estimate na value ng property mo, 600,000. So, talo mo na kaagad yung nagrenta. Kasi yung nagrenta, 400,000 yung in-spend niya. Ikaw, kung 600,000 na yung value ng property mo, 300,000 lang yung naibigay mo. Pag after 25 years, ibenta mo yung bahay mo, may clean money ka na 550 kasi taxes and everything. Umuwi ka na ng Pinas, pwede mong gawin yun. And ang maganda pa dun, may nasabi kang tahanan, hindi ka pinaalis, may sense of ownership ka. Ngayon, yun yung pagkakaiba, yun yung the reason why bibili ka ng bahay dito sa Canada. Kasi napakaganda pong investment ng bahay in the future. Ang tinitingnan po natin dito is 25 years, not 2 years, not 3 years, 25 years. Hindi yun madali. Pero may sure win ka na bahay. Ngayon, sa mga newcomers, ang maa-approve po sila, pero hindi pa ganun mga 500,000. Kasi una, wala pa silang magandang credit history. Kasi tinitingnan niya ng bank. Hindi ka pa nakakabuild ng magandang credit score. Number 2, baka hindi ka pa stable sa job mo kasi tinitingnan din niya ng lender. So, kasi kung 7 months ka pa lang, 5 months ka pa lang. And last, baka hindi ka pa nakapag-ipon ng down payment sa ganung mga price na 500,000. Kaya ang sinasuggest ko, kumuha muna sila ng starter house. Ano ang starter house? Ang starter house is yan yung budget na maa-approve sa'yo ng bank. Kasi maa-approve naman ng bank eh. Kaso hindi lang nga dun sa gusto mong dream house mo kagad na 500,000. Kasi may mga client ako na approve naman ng 200,000, ayaw pang bumili kasi antayin na lang namin mag-improve pa yung score namin. Blah, 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 blah. That's okay, that's valid. Pero sa pananaw ko, as nag-invest ako sa real estate, ba't ka mag-aantay doon? Kung pwede ka nang makabili ng bahay, kung ang goal mo bumili ng bahay. And actually, yun yung pinakamagandang gawin ng bagong dating dito. Starter house ka na worth 250 or let's say 300,000. 5 years, tirahan mo yun. Yung utang mo bumabawas. Yung value ng property mo tumataas. Yung difference nun, yun yung tinatawag na equity. Yung equity na yun yung ibibili mo ng dream house mo. Pwede mong gamitin. Yes, kasi nag-improve ka na, nakabuild ka na ng magandang credit instead na nagre-renta ka. Di ba?
instead na binabayad mo yung 1,500, tapon ni pisong doon, walang babalik doon, hindi na-build mo na yung sarili mo para mabili mo ngayon yung worth 500,000, worth 600,000 na bahay. So yun po yung sinasuggest ko sa mga newcomers dito sa Canada. Wag po natin... Pero, hindi, ay yung tanong, yung cost halimbawa, where can you buy can you tell us which provinces you'll be able to buy, let's say, a $500,000 house? Because I highly doubt you'll get plenty of those in the Greater Toronto area, for example. Wala na. So yun po, Vancouver, naku po, ewan ko kung may 500 pa na kahit starter house, no? Wala. I think starter house sa Vancouver, I think Toronto, baka mga apartment na building, pero condominium. Mga condo siguro, no? Condo siya. Pero mahirap pa din, ha? Mahirap pa rin. Even the beat-up condos, mga 600, 550 pa din. Grabe. Mahal pa rin. Kaya yun na nga po, ang sinasuggest ko, kung gusto nyo lumipat ng Saskatoon, o Regina, doon po kayo. Kasi, mga ganun pa ba dyan? Mga 200, 250? Oh my God, ang 500,000 dito, mansion na. Mansion na. Yes. Ang 500,000 dito is mayroon ka na niyang 3 beds, 3 bathroom, attached garage. Ang laki nun. Dito, hindi, dito rin, Rice, kaya lumipat ka na. Ang 500 dito sa Windsor, malaki na rin. Lumipat ka na dito. No, ang tanong, yung 500,000 ina, ilang tao yung pwedeng, yung magpapa-pre-approve nun para ma-accommodate yung 500,000. So yun, hindi ako mortgage broker, so hindi ko talaga inaano yun kasi yung mortgage broker yun, pero may idea lang ako para lang madaling computation. Kasi yun yung magandang tanong ng ma-approve kaya kami sa worth 300, worth 500. Yung annual income nung couple or kung sino pa man, i-times nyo siya sa 3.5. So kung 100,000 ang income ng dalawang mag-asawa, 3.5 is 350,000. Hindi po yun yung accurate. Ano lang to, kumbaga guesstimate lang namin to. Pwedeng tumaas pa ba ron o bumaba? Pwedeng tumaas yan kapag dinagdagan mo ng down payment. Pwedeng bumaba yan at pwedeng hindi ka ma-approve kung mayroon ka naman dalawang brand yung sasakyan na binabayaran. Di ba? So, mag-iiba yan. Meron kang line of credit na ginagamit na 50,000, 100,000. So, ano lang yan? Malinis yan na walang utang, may income. 3.5. Estimate lang po yan, ha. Wag po yung basihan ng mga nanonood na, ay sabi ni Nak, ma-approve kami ganito kasi annual income namin ganito. No. Estimate lang po yun. Estimate. Magkano na yung ngayon? Magkano na yung interest rate ngayon? May mga nakikita pa ako 4.69. So, pababa na yung trend. Wala na tayo dun sa... 4.69, no? Medyo no? Dati, mataas kasi sa akin. Pandemic kasi ako 1.69. Wow. Magkano sa'yo, Mark? 1.69. Nice. Diba? Opo. Pandemic yun. Ito naman, yung isang, yung pinag-uusapan lang natin sa huling live episode namin. Gaano kalaking factor ang car payments? Pag sorry sa mortgage. Sa mortgage broker. Kailangan dito si Ate Susan, hello. Oo nga pala. So, pero di ba nakaka-apekto kasi yun sa... Yes po, kasi ang tinitingnan po like I said, hindi pa ako mortgage broker. May idea lang po ako. Ang tinitingnan nila is yung monthly expense mo. Hindi naman talaga, kahit pa yan ang utang mo sa sasakyan is 70,000, hindi naman titingnan yung 70,000. Ang titingnan nila, ilan ba yung mina-monthly mo doon? Let's say 500 monthly. Tapos, inghiram ka ng mortgage, na ang mortgage 1,500. Tapos may gas ka pa, utilities ka pa. Tapos ang income mo 2,000, negative. Walang matitira dun sa... depende. So ganun yun. Pero like I said, hindi ako mortgage broker. So kaya malaking factor. Pero pag inalis mo yung 500 na sasakyan, may enough way ka na para magkaroon ng mortgage na worth 1,500. Madami yun. Pag inalis mo yung sasakyan, mawawala yung insurance mo. Talaga. Mawawala yung panggas mo. Yung pag natanggal kunyari yung 1,000 na bayad mo sa sasakyan, yes. Malaki yung ma-approve mong bahay. Opo. Oo nga, kaya parang talaga mortgage killer ang sasakyan eh. Opo. Kaya sabi nga nila, di ba,
bumili ka muna ng bahay bago ka bumili ng bagong Yes. sasakyan. Yes po. Anong areas pa ba? I'm not sure no kung you'd know. What other areas in Canada, what provinces would you say ang medyo affordable pa talaga ang bahay? Number 1, Mataas ang Saskatchewan. makabili ng bahay. Number 1, Saskatchewan. Number 2, I believe Manitoba. And ang Alberta meron pa sa mga small, I think Edmonton, medyo affordable pa yung bahay. So Saskatchewan, Manitoba, and Edmonton, I think mga okay pa yung bahay. Dito yung bahay dito, makakabili ka pa dito ng less than 200,000 sa mga small town. May na-viewing ako nung the other day sa Humboldt, may mga nakita kaming less than 200,000 na bahay na talaga siya. So pero small town siya. Saskatchewan meron din, Saskatoon meron pa din naman. Pero okay naman yung bahay, parang ano lang, tagilid ka lang matutulog. Joke lang. Okay naman yung bahay. Okay naman. Dito yung 200 dito na sa Regina, medyo sa na yung binabasihan ng yung area na. Opo. Area na. So, yung 200 mo sa mga hindi masyadong sikat na area na. Opo. So, ang bahay po is lagi ngang sinasabi nila location. Bakit? Kasi yung location ng bahay natin is malaking factor siya sa resale value niya, sa appreciation niya. Kapag bumili ka ng bahay, may mga client ako gustong bumili ng napanapan mo ko ng less than 100 or less than 200. Sabi ko meron, kaso hindi siya magandang neighborhood. So anong mangyayari pag bumili ka doon sa hindi magandang neighborhood? Hindi mag-appreciate yung value ng property mo. May hirapan kang magbenta. So yun, parang nag-rent ka na lang din. Kasi hindi naman gumalaw yung presyo nung bahay mo. Tapos, yung paligid mo pa, safety, number 1. Kasi, kaya naman tayo pumunta dito sa karamihan sa atin sa Canada is, yung safety natin I think, ang isang kinonsider natin. Kasi wala ditong, kung meron man, pero hindi pa ganun talamak. So, yung safety mo sa family mo, kung nasa ganun kang neighborhood, hindi ka at peace, wala kang security. So, parang there's no point na bumili ka ng bahay sa ganung na neighborhood. Dito sa amin, pag nag-iikot kami, nakita namin may hindi tumatagal na mga 1 linggo, 2 linggo, sold yung mga paligid dito sa amin. Oo. Kasi tabi ng Superstore tsaka Walmart Opo. Kapit lang, 3 minutes ang Walmart tsaka Superstore. Tapos ito yung school. 2 minutes lang yung school, parang ganun. Kung magre-real tour ka, tapos makakabenta ka ng bahay, mga 2 sa isang buwan, no? Parang okay na no? Pwede na mag-resign sa isang. Opo, right now, may nag-work pa rin ako sa hospital. Actually, yun nga, naging parang ang ganda na nakapagtrabaho ako kasi doon ko na-meet actually yung mga clients ko. Kasi kung magiging realtor na lang ako, wala na akong mag-stranger na ako, talagang pupukusan mo na yung mag-meet ng iba. Pero dito, natural kong nakikilala yung mga clients ko, nakaka-build ako ng relationship sa kanila, and they know me sa work. Kasi, pumupunta naman tayo sa taong kilala natin at mapagkakatiwalaan natin. Oo, totoo. So, I'm so blessed sa 1 year ko na pagiging realtor, nakamake ako ng 14 sales as a new start. Oo, so... Wow! Hindi ko yan ginawa. Ginawa yan ng clients ko kasi sila yung nagtiwala sa akin. 14 na bahay? Yes, 14 po na bahay. Straight? Ikaw, walang ibang komisyon sa'yo lahat? May mga naniniwala ako na sharing is really good. So, sinishare ko naman. Hindi ako nag-share. Kumbaga, ako proud ako isi-share ko to. Nagbibigay ako ng barbecue grill, mower sa client ko. Hindi lang siya simple gift kasi naniniwala ako na tiniwalaan nila ako. Deserve lang ng client ko na magkaroon ng gano'n na gift. Kasi kung ako ang bibili, yun din ang gusto kong ma-feel ko sana na bumili ako. Parang pinalalagan ako. Although hindi naman yun ng basihan lang. Kasi material na bagay. Ang iba naman, hindi naman about material things. Pero ganun ako. And also, I also help my clients pag-move physically. So ako lang ang realtor na nakikita ko niyan sa Saskatoon na gumagawa. Ilang clients ang tinulungan ko na physically ako nagbalot ng mga gamit nila. Naglagay ng mga gamit nila sa truck. So yun, ginagawa ko pa siyang service.
And also, like I said, yung sabi ko nga sa mga clients ko, any realtor naman, matutulungan kang bumili ng bahay. Pero ang point doon, kung ano yung service na ginagawa nila. Kasi lahat naman kami nag-aaral, lahat naman kami marunong, matutulungan ka talaga. Pero sabi ko sa kanila, kung ako yung kukunin yung realtor, dahil nurse ako, even ka ako pagpunas ng puwet gagawin ko. Kaya naka-sale kayo ng 14. Ano, ang tinatawag, ang inaano ni Nap, may after service. Pero, Yes, pero yes. imagine kung makukuha mo yung commission kahit, 'di ba, kahit sabi, I mean, lucrative yun. Parang lucrative yung... Opo. And Maganda he's po. just doing it part-time, ha? Part-time Opo, pa lang yun, no? part-time. Paano pa ka nag-full-time? Ilan mabebenta niya, di ba? Isipin mo Opo. lang, parang inisip ko tuloy kung makabenta ka ng 1 million na bahay, no? Yan ang goal kasi sa mga price range na yan naman. Magkano yung Mark? Kwentahin mo nga. Ganun pa rin siya. Ganun pa rin siya, pero medyo mababagal na siyang ibenta. Kasi unti na lang yung nandun sa mga price na yun eh. Di ba? Unti na lang yung mga taong makakwalify doon. And also, kailangan ko na, I believe, mag-grow pa as a person, as a realtor dito kasi hindi naman basta na lang titiwalaan ka ng client mong ibenta yung bahay nila na ganito. So, yun yung goal ko. Pero yeah, I'm starting slowly na mabuild yung relationship ko dito sa Saskatoon or Saskatchewan area. And yun. Napipil ko parang gusto kong maging realtor si Kasi, Ina. Kung magkaroon ka ng sale na kahit isang bahay lang, isang bahay, isang buwan. Parang doon ka nababagay sa mga realtor. Umanda ka, palibhasa alam mong plano ko. Kahit isang bahay lang, isang buwan mabenta mo, di ba? Parang medyo maganda, no? Masusustain di ba? Masusustain yung ano ko eh. Makapag-aral lang. Saan ba yun? Anong website? I-guide ko kayo kung paano. Mabilis lang yan. Ay no, sa real estate, mas mahaba yata yung course for realtors versus mortgage brokers. Mas maikli yung mortgage broker. Ang mortgage broker, yung wife ko actually sa mortgage broker. Aba, tag-team. Kasi, yun na nga, ginawa namin to dahil sa amin kasi nag-invest kami ng sa real estate. Akala namin magbe-benefit kami. So sabi ko sa kanya nung 2021, naka-mat leave siya. Sabi ko ano ka na lang, maging mortgage broker ka kasi magagamit natin yun kapag gusto pa natin mag-invest sa real estate. So yun, hindi siya nag-practice hanggang last year, this year lang actually. Kasi sabi ko sa kanya, instead na binibigay ko yung clients ko sa iba, since may license ka naman, i-practice mo na lang. So yun, pinapractice niya na din yung, pero hindi ako, binibigyan ko, even sa akin, sinasabi ko to lagi sa clients ko na, dapat namimili yung clients or yung buyer ng taong magre-represent sa kanila. Kasi una, ang lagi kong sinasabi, kayo ang naghihirap ng pera nyo, kayo ang nagpapagod, kayo ang nagtatrabaho niyan. Dapat yung terms nyo ang nasusunod, hindi yung realtor or mortgage broker. And ang sinasabi ko lagi, huwag kayong mahihiyang magtanong. Hindi kayo bibili ng pisong kape. Ang bibili nyo, Sorry. Go ahead, sorry. Yan. Sabi ko, hindi kayo bibili ng pisong kape, kailangan na iintindihan nyo yung buong process, lahat itanong nyo. So, yun, kasi kasi tayong mga Pilipino likas tayong mahiyain. Ay, wag na lang natin itanong kasi nakakaya naman. No, hindi na tayo bibili ng pisong kape. Dapat, hindi ko tunap naintindihan, i-explain mo to sa akin. Ano to? Kahit pangatlong araw, hindi ko pa rin tunap naintindihan. Yes, kailangan mong alamin yan. Rights, karapatan mo yan. Kasi, at the end of the day, yung realtor, magkakaroon kami ng commission. Ngayon, ikaw, nasa bahay ka na, nagbabayad ka na ng mortgage mo. Sayang, dapat tinanong pala natin. Nabili na natin yung bahay. So yun, and sa akin, sa mga clients ko, lagi kong sinasabi, wala silang commitment sa akin, wala silang obligasyon sa akin. Kapag tinanong nila ako, they are free to ask any realtor pa. Yun kasi dapat ang ginagawa ng buyer. Kasi gathering of information ka ngayon eh. Dapat iba-ibang opinion, iba-ibang information yung nakukuha mo. Para ngayon, yung decision mo is maganda. Hindi lang sa isang tao na humingi ka ng informasyon. Pero yung sinasabi nila,
bago ka daw tumingin ng bahay, kailangan magpa-pre-approve ka talaga kasi tingin ka daw ng tingin ng bahay tapos pagka yun ang nagustuhan mo, hindi ka pala sabay ng bahay na yun. So, yes po, yun nga, kaya nga dun sa sinabi ko kanina dun sa pag-process, number 1 dun is mortgage broker. Kasi siya ang magde-determine kung ilan yung purchase price. Ngayon, pag inuna mo yung viewing, viewing ka na ng viewing. Sa akin, I don't mind at all. Sinasabi ko yun sa client ko, I don't mind at all. Pero, kako, maging ready ka kung ilan yung magiging pre-approval sa'yo. Tumingin tayo ng magagandang bahay. Ang dumating is very low. So, may mapuprostrate ka na. Parang mawawalan ka na ng gana na bumili ng bahay. Kaya mas advisable po na magpa-pre-approve muna. Pag nalaman nyo na yung budget nyo doon, then doon na kayo mag-focus kung tumingin ng bahay. Yeah. Actually, I think ang advice din is magpa-pre-approve kahit hindi ka pa bibili anytime soon. Kasi it's a preparation tool. For example, malaman mo na ngayon pa lang, balak mo bumili in 2 years. Pwede ka magpa-pre-approve ngayon and you see how much ka ma-approve, what you can do to increase your approval when the time comes. Ano ang kailangan mo adjust, kailangan mong bayaran, magkano dapat mong bayaran starting today. It's a preparation tool also. I think pwede na pong maging mortgage broker si Ma'am Ina. Sabi ko sa'yo, Mark. Pero, talaga feeling ko, napipil ko Ina. Wag kayo mahihiya, magpa-pre-approve kasi yung iba nahihiya, magpa-pre-approve. Ito naman ako bibili. No, you needed to prepare. Perfect po yun, Ma'am Inang sinabi mo. Kasi yun talaga ang nangyayari. Ang ganda po nung sinabi nyo. Kasi, like I said, hindi tayo bibili ng pisong kape. Kailangan, it takes preparation, it takes planning, it takes a lot of, alam mo yun, emotional, alam mo yung financially, kailangan ready yung lahat. Pag nagpa-pre-approve tayo ngayon, hindi naman denied. Bibigyan ka ngayon ng condition ng lender. Ito ang ayusin mo, ito bayaran mo, ito gawin mo. Ngayon, financially, alam mo na kung nasaan ka. Kung 2 years, yung plano mo, kagaya ng sinabi ni Ma'am Ina, ang ganda nun kasi naka-align ka na ngayon dun sa goal mo. May tina-target ka na. Na ang sabi ng bangko, ito daw ang gawin natin para makuha natin itong bahay na to. Pero pag hindi ka nagpa-pre-approve ngayon, wala lang, hindi mo alam kung nasaan ka financially, hindi mo alam kung anong ginagawa mo na dapat naasikaso mo na nung last year pa. Correct. So yun po, tama po yun, 100% Mapina sa yung sinabi niyo. Kung target nyo Ina ng 600, yun talagang ano. Correct. Actually, you can tell, when you're preparing, I think you can tell the mortgage specialist, sige, pre-approve ako ngayon. What should I do para maka-afford ako ng X amount ng bahay? Anong gagawin ko? Dahil lang gusto kong bibiling ko in 2 years, 500,000 na ba? And then, she tell you what you do. Meron kaming mortgage broker na kilala. Maliban sa asawa mo. Pag ma-reject sila sa asawa mo, pwede kang magtanong sa amin. Kasi ito kilala namin, Canada-wide to. Marami silang broker na na contact. Ito pa, tama po yan, Sir Rice. Based sa experience ko, share ko lang. Nung bumibili kami ng property sa Humboldt, hindi ako na-approve ng mortgage broker. So, nag-ask ako sa Affinity, pumunta ako, blah, blah, blah. Hindi ka na ma-approve kasi mataas na yung debt service ratio mo, blah, 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 blah. Pumunta ako ngayon sa Connexus. Kinausap ko, in-approve ako. So, in short, if there's a will, there's a way. Kasi iba-iba pong, ito, hindi, like I said, hindi ako lender, hindi ako mortgage broker. Iba-iba pong lenders, iba-ibang criteria ang tinitingnan. So may mga lender na nagkikater doon sa mga taong hindi ina-approve ng iba, may iba naman na lender na mababa lang yung mga requirements na hinihingi nila. So yun, huwag kayong titigil kung hindi ma-approve. Pwede kayong mag-second opinion, pero kung same talaga na wala pang choice, di ba ka next time na lang, mag-prepare muna. Yan po. Yeah. Okay. Dami natin natutunan, Correct. Thank you. Sakto. Pera na lang ang kulang. Ano pa? Pera na lang ang kulang. Down payment na lang ang kulang. I-share, okay lang po ba mag-share ako last? Go. Sige. Kasi, naniniwala ako, like I said, bago ako naging realtor, nag-invest ako sa real estate. Imagine po natin kung meron tayong 2 property aside sa main
sa main house mo. Kasi ang gagawin lang natin dito, ang magandang gawin sa mga bago, starter house, going up ka. Kasi pag nakabili ka ng starter house, ang down payment mo dyan is 5%. So mababa, madaling i-produce ng purchase price. Natirahan mo yan, I don't know kung how long, 1, 2, 3 years. Pag financially ready ka na ulit, bumili ka ng another property considered as first-time home buyer ka ulit nun kasi gagawin mo tong rental. Ngayon, 5% ka ulit dito. Totoo ba? Yes Ganun po. pala. Pero kapag sinabi mo sa lender na bibili ka ng rental property, right away 20% po yun. Kasi yun talaga. Pero ang gagawin mo nga is talagang gagawin mo tong, kaya maganda dito is, late ko na to nalaman. Ito nga lagi kong sinasabi sa mga clients ko, mabuti sila dahil nakilala na nila ako, na alam ko na yung mga gagawin about sa pag-invest. Hindi pa ako totally magaling. May mga tao ditong madaming properties kumpara sa akin, pero ang tanong, willing ba silang mag-share ng information nila? Di ba? Yun naman ang tanong. So ako, sinishare ko to, kung ako babalik, nung wala dito, una, bili ka ng starter house, I don't know, 200, 300,000, condominium or whatever, 5% yun, bili ka, upgrade ka kasi financially nakaka-build ka, nakakaipon ka, bili ka ulit ng another property, meron ka ulit pangalawang property, 5% ulit yun, mas madaling i-produce yun. Ilan taon nga, Nap? Ilan taon ang pagitan? Walang depende sa iyo kung how long ka prepared. Ang bangko, bumili ka ngayon ng property kapag may pang down payment ka and ready ka in just less than 2-3 months, pwede kang i-approve ulit. Walang time frame yan, walang time frame. Basta ma-qualify ka nila na pasado ka, prepared ka financially, they will give you bigyan ka ng mortgage. Yeah. Pwede kita interrupt ko. Kunyari example ko lang yung sarili ko eh. Kasi iniisip ko yan. Kunyari Pwede yan. Iniisip ko to eh. Matagal na rin ko iniisip. Kasi may mga nakakwentuhan ako. Kasi di ba, kunyari itong bahay ko. Pag bibili daw ako ng, para mas magsagot mo, bibili daw ako ng panibagong property, yung sinasabi mong 5%, kailangan kong alisan tong bahay na to at lumipat doon sa property na yon. Correct. Para ito yung gagawin kong rental property. Correct. Pero kung gusto ko daw na bumili ng bagong property, ang magiging down ko daw 20%. Kung gagawin mo yung rental property. Oo, kung gagawin ko siyang rental property. 20% yun, 20%. Kaya kailangan, kung gusto kong maka 5%, aalis kami dito. Yes, yan yun talagang, yun na nga sabi ko, yun ang magandang gawin sa mga wala pang bahay. Kung ang goal nila, magpadami ng property. So una, bili ka ng starter house, kagaya ng sayo, pag inalisan mo yan, 5% ka ulit. Tapos, may sinabi pa sila na, may sinabi pa sila na yung equity nitong bahay, pwede ko ito kunin pang down. Pag-usapan natin ng equity. Yan. Ang equity, yun ang maganda sa may bahay ka. Nakaka-build tayo ng equity. And ang equity is meron siyang dalawang sitwasyon or pagkakataon mo lang gagamitin. Okay. Una, bumili ka ng another property. Pangalawa, bayaran mo yung matataas na interest rate na loan mo. That's it. Pero kung ipupull mo yung equity mo para bumili ka ng sports car, magbakasyon ka kung saan-saan, hindi siya advisable kasi utang pa rin po ang equity. Pero pag bumili ka ng bahay, appreciating asset po ang real estate, ang bahay. So pag ginawa mo tong rental, halimbawa, let's say may equity ka na dyan, ginawa mo yun as down payment. Ngayon, ang bumabayad na ngayon ng bahay mo na yan, Sir Mark, is yung tenant mo. Siya na ngayon ang nagbabayad ng utang mo. Tapos mayroon ka ng property. Imagine yan, na for 25 years, imagine na nabayaran na yung nung tenant mo yung bahay mo. Sa tingin mo, how much na ang rent niyan after 25 years? Mahal na, siyempre. Mga 2,000. Sabi na lang natin 2,000 every month. Bayad na, imagine that after 25 years, meron kang 2,000 na pumapasok sa pera mo na wala kang ginagawa kasi ang real estate is considered as passive income. So, Mark,
Pwede ka ngayong mag-remortgage. Kunin mo yung equity mo, yun yung malapit na ako second property Kaya mo. yun nga inaano ko, malapit na ako sa Ayun. May. Sa May yung tapos namin next year. Pwede ka mag-finance or para ma-pull mo siya. Pwede mo siyang sinabi sa akin, pwede nga daw kunin yung equity tapos kuha ng panibagong. Para finance ka nga raw, Mark. And Sir Mark, ang Saskatchewan government, meron tayong tinatawag na Secondary Suite Incentive Grant Program. Uy, ano yan? Ano yun? Na kapag bumili ka ng bahay, kapag pinadevelop mo yung basement into a legal suite, 30. Yung cost nung pagpa-develop ng basement suite mo, 35% nun mababalik sa'yo. No. So halos ang down payment mo is nasa 15-20% na lang. I mean, halos yung nagastos mo, mababalik sa'yo. Yung down payment mo. Oo. So ang ganda nun, Sir Mark. So kung yung kino-consider mo, pwede kang bumili nun in the long after. Kasi yung grant is matatapos siya by April 2026 if I'm not mistaken. Yun nga lang, no, iniisip ko, lilipat kami ng panibagong bahay, no. Kumbaga parang Okay. Sa newly built na house, which is, I think may mga ginagawa pa naman sa region. Pang mayaman yung bahay. Kaya dapat hindi ka attach sa mo, Mark, sa bahay mo. Hindi ka attach sa bahay. Oo. Kasi hindi ka emotionally attached. Mga dito kasi, meron dito yung pangmayamang, yung community, labas lang namin. Ito lang, mga siguro 2 minutes. Doon, mga 400 kasi ang bahay. Doon, 500. So, kaya yan, sir. I-goal mo lang, Sir Mark. And kaya yan. Wala namang imposible dito sa Canada. Yeah. Yun. Mark. Okay. Diba, dami natin natutunan. Maraming salamat, Nap. Maraming salamat. Nap na lang. Ebonite. No, ako magpapasalamat sa inyo kasi nanood ako ng mga vlog nyo. Actually, may bisita ako ngayon from Philippines sila. Sinabi ko, hindi ko muna kayo ma-entertain kasi mag-interview. Sabi na, kilala ko sila kasi bago silang dating dito, wala pang 1 month, kayo daw po ang naging guidance nila sa mga videos nyo. So, no joke. Nandito po sila ngayon, family sila of 4. Kasi wala silang kakilala dito sa Canada. So yung vlog na ginagawa niya po is very helpful sa mga taong magmamigrate dito sa Canada. So thank you so much po sa ginagawa niyo. Thank you so much to your friends. Thank you rin sa inyo. No? Good luck sa kanila, Kamo. Hindi ba nag-message sa akin niya? Good luck din sa bakasyon, ha? Thank you po. Thank you sa Pasalubungan ko po na lang po kayo. Pakita pala natin. Okay, if anybody wants to contact Nap, syempre tulungan natin siya sa networking niya. Teka, ito ang kanyang Facebook page. Ayun. Napoleon, Ebonite in Canada, pero sa Pilipinas, Ebonite. Dito, Ebonite. Yung mga naghahanap ng bahay dyan sa Saskatchewan, no? Sa Saskatchewan yan. Sabihin nyo, napanood nyo sa Spot Pinoy para alam ni Nap yan. Yes. Alam mo ba? Interact ba? Alam mo na yan, Nap. Interact. Ayan. Ako, hindi ko na napakita pala yung mga picture ni Nap. Ayan, thank you. Yan. Okay. Ayan. Ayan. Ito with his wife. Ayan. Ayan. Paano yan, Saskatoon ka lang ba? Kunyari, may nag-ano ng malayo. Yes, medyo kaya kong i-cater kaso sa magdadrive and may family din ako. Kaya nga reason ko is makasama ko yung 2 kong anak kaya ako nag-realtor para makasama ko yung 2 kong anak. Kung magdadrive ako ng 3 to 4 hours, parang hindi lang din siya beneficial sa anak ko kasi ang priority ko na ngayon is yung 2 kong anak kasi sabi nila minsan lang daw sila magiging bata. Tama yan, Nap. Ang galing. Okay. Thank you so much. Thank you. Ulit, maraming salamat sa iyo. Siguro in future episodes kunyari may mga developments tungkol sa housing na pwede kang resource person natin dito. Sa pag-invest po, ang dami kong idea about sa pag-invest na pwede kong i-share sa mga taong gustong may BRRRR na strategy. Ginawa ko yung sample, nirefinance ko, nakuha ko yung pera na balik sa akin yung capital. I-share ko yun lahat para malaman ng mga kababayan natin. Malaking tulong yan. Enjoy ng bakasyon enjoy. Uuwi ng Pilipinas si Nap bukas, diba? After 5 years. Okay. Enjoy. And again, thank you so much. Si Napoleon
Ebonite. Pwede pa ako Ebonite. mag-screenshot dito, hindi? Oh, sige. depende. Pwede lang para may picture mo lang ako sa mga, kaso paano ba? 1, 2, 3. Ayun, 1, 2. Yan. Pwedeng last na lang. 1, 2, 3. Ayun. Yun. Thank you so much. Thank you, Nak. Thank you Thank so you. much, Ah, Nak. thank you. So, dyan po nagtatapos ang episode 47 ng Spot Pinoy. Maraming salamat, guys. Oy, nako, nag-exit na siya bigla. Okay. Oh, may bisita. Oh, May sige. bisita siya. Bye-bye. Ay, oo nga pala kasi Oo, may bisita siya. Sige. Oo. Okay, we'll see you guys in the next one. Babush! Bye.